Please be informed that upon the directive of the chairperson, Senator Pia S. Cayetano, the said invitations are hereby withdrawn. So mga kababayan, wini-withdraw po ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano ang imbitasyon kay Attorney Baligod kasama ang 18 Marines, mga kababayan. Sa hindi natin malaman na kadahilanan, mga kababayan, matindi po ito. Meron po walang isang congressman, nakausap yung abogado, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Breaking news tayo, mga kababayan. Matindi po itong nangyayari po ngayon sa Senado. Yung tungkol po dyan sa flood control investigation, mga kababayan. Ito po, meron pong kapopost lang kundi yung sistema. Si Attorney Levito D. Baligod tungkol po dito sa invitasyon. Inimbitahan po kasi sila kasama ng 18 Marines para po sa pagdinig sa June 4. Mga kababayan, pasensya na po kayo nung nakaraan. Ang nabanggit ko po yata ay July 4. Hindi po yun July 4 kinokorek po natin, yan po ay June 4. Mga kababayan, batay po dito sa nakikita nyo dyan sa screen, meron pong ipinadalang imbitasyon kay Attorney Baligod kasama po na iniimbitahan yung mga 18 Marines. At kanina nga po, mga kababayan, ay nakatanggap ulit ng sulat si Attorney Baligod na ito nga po, pinost niya kanina lang sa kanyang Facebook account. At ito po ang nilalaman, mga kababayan. Dear Attorney Baligod and Mr. Toby, this refers to the invitation previously issued to you in your clients, the 18 Marines personnel, to appear as resource person during the Senate Blue Ribbon Committee hearing scheduled on Thursday, June 4, 2026. Please be informed that upon the directive of the chairperson, Senator Pia S. Cayetano, the said invitations are hereby withdrawn. So mga kababayan, wini-withdraw po ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano ang imbitasyon kay Attorney Baligod kasama ang 18 Marines, mga kababayan. Sa hindi natin malaman na kadahilanan, mga kababayan, matindi po ito. Pagkatapos po ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada kahapon, ay tsaka po nangyayari po ito, mga kababayan. Ano po ang dapat nating mapansin po rito, mga kababayan? Talaga pong ayaw po nilang magtuloy o kaya pinipigilan po nila ang pagdinig po dyan sa Blue Ribbon sapagkat ang una pong aasikasuhin dyan, ang una pong iimbestigahan dyan, mga kababayan, ay walang iba kundi ang tungkol po dito sa flood control, yung napakalaking anomalya
napakalaking nangyaring nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, ang mga ito ay nangyayari, talagang lumalabas dito, mga kababayan, na todo-todo na ang kanilang ginagawang hakbang para nang sa ganun ay pigilan ang pagdinig dito sa maanumalyang flood control na ito, mga kababayan. Marami pa siguro ang darating. Marami pa siguro ang mangyayaring mga kababalaghan sa mga susunod, mga kababayan. Grabe po, grabe. At gusto kong basahin sa inyo itong nilalaman ng mensahe ni Attorney Baligod dito sa kanyang post. Ayan, nakikita nyo dyan sa screen. Pero babasahin ko para sa inyong kabatiran, mga kababayan. Ito, mga kababayan, dito natin makikita kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng naiiwang institusyon na nagpupumilit maging independent, ang ating Senado. Natanggap ko kahapon ang imbitasyon para sa pagdalo ng Brave 18 sa BRC sa June 4 para sa investigasyon kaugnay ng mali-malitang ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Ngunit binawi rin ito kagabi. Kagabi pala ito binawi, mga kababayan. The Senate is undergoing self-immolation courtesy of the minority bloc, which is enabled by the executive and the House of Representatives. Si Estrada kahapon, si Villanueva, si Escudero at Marcoleta ang isusunod. Klaro na ngayon kung sino ang mga ayaw maimbestigahan ang trilyones na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Takot sila sa sasabihin ni Adrian Berzamin, Amina Pangandaman, ang Brave 18 at iba pa. The fall of the majority bloc is not only the fall of Senate but the fall of democratic institution into the strong hands of Malacanang. I fear the forebodings. Yan po ang sabi ni Attorney Levito D. Baligod, mga kababayan, sa kanyang Facebook post. Kani-kanina lang po ito, mga kababayan. Kaya ito, ipinagbibigay alam din namin po sa inyo para nang sa ganun ay malaman ninyo ang talaga at tunay na nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Nakakalungkot. Nakakalungkot sapagkat akala natin, mga kababayan, ay talagang magtutuloy na ang investigasyon sa Blue Ribbon. Kaya lang, ito ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Inaasahan na natin na haharap ang 18 Marines, haharap si Bersamin, haharap si Amina Pangandaman, haharap ang iba't iba pang mga personalidad na natukoy sa pag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Subalit, mga kababayan, nakakalungkot. Nakakalungkot sapagkat pinipigilan po nang hindi natin alam kung ano po o sino ang pumipigil dito, mga kababayan, pero maliwanag na maliwanag. Siyempre, ang pumipigil po dyan ay ang mga sangkot, mga kababayan. Walang iba kundi ang mga kasama. Dyan sa pagnanakaw na yan, may kinalaman sa nangyaring nakawan sa napakalaking pera, pondo ng kaban ng bayan, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po ito, mga kababayan, na balita. Oo. Mga kababayan, sabi nga ni Attorney Baligod, dito na natin makikita, mga kababayan, dito na natin nakikita ang totoong nangyayari sa ating bansa, ang totoong pinagdadaanan ng ating naiiwang institusyon, mga kababayan. Hindi na natin alam kung ano na po ang
mangyayari pa sa ating bansa sa ganitong mga diskarte, sa ganitong mga hakbangin na ginagawa para lang pigilan ang paglabas, para pigilan ang paglantad ng katotohanan. Mga kababayan, tila yata nauuwi na tayo, mga kababayan, sa tinatawag nilang martial law, sapagkat lahat ng mga tao na gustong magsalita, mga taong nagsusulong na para sana lumabas ang katotohanan, ay ginigipit nila, mga kababayan. At mga kababayan, ang nakakalungkot, pati yung mga, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat imbestigahan at hindi dapat ikulong. Pero kung may kinalaman talaga at talagang sangkot, dapat lang talaga makulong. Pero itong nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, batay po sa kanyang privilege speech kahapon, ito po ay kasama sa pagpipressure, panggigipit, pananakot sa kanya, para nang sa ganun ay bumaliktad, sumama sa minority at iwanan ang majority, mga kababayan. Eto, mga kababayan, meron pa po akong isang ipapapanood po sa inyo. Sino ba talaga? Sino ba talaga ang nagpasimula na mag-expose? Sinong nanguna? Sino ang nag-umpisa na mag-expose ng anomalya sa flood control, mga kababayan? Ito, hindi pa alam ng marami ito. Gusto kong ipanood po sa inyo, ipapanood po ito sa inyo, mga kababayan, para nang sa ganon, magkaroon po kayo ng sapat na kabatiran tungkol sa mga bagay-bagay na ito. Ito panoorin natin ang video ito, mga kababayan. Sino ba ang unang nag-expose ng anomalya sa flood control program? Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. Ang DPWH alone, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat po ng towns, lubog. Napangura na si Majority Leader Joel Villanueva. Took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Lokal man, national man. It's the same thing over and over again. It's just worsened. I'd like to personally thank Senator Joel, no? Because the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, he was already calling this out. Senator Joel has been consistent in at least two things, Your Honor. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-e-express ng galit sa walang katapusan ng bagyo. Naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control. Ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya ng flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahaan ng flood control. I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control As Senator Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo Hindi pala screenshot yun Pinicturean pala ang cellphone, tapos tignan mo yung laman. Member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. Meron po walang isang congressman nakausap yung abogado. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Senator Joel Villanueva, din ito ano lumabas sa GAA. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. Ang program ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. Do you have a circumstantial evidence that can prove allegations? Meron ka bang pruweba, halimbawa? Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. Pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon.
Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Ang halagang 150 million deal ako sa rest house. Malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Henry Alcantara, alias Joseph Castro Villegas, has to chips 1.428,170,000. B as in billion. Sino maniniwala sa iyo, Engineer Hernandez? You're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ng taong ito. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot? True. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd.Tax scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanya ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po buhayin ang panik ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo pa muna. Si Dracula, in-appoint mo bilang tagapagbantay ng God Bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. Ang kabuuang pera na dumaan sa akin ay umabot sa 56 billion pesos at 1% para sa kanya. So yun po mga kababayan, yung video na yon ipinapanood po namin sa inyo sapagkat yung nilalaman po ng video na yon mga kababayan, siya po ang next target. Opo. At batay na rin po sa mga bali-balita mga kababayan, isusunod po talaga nila si Senator Joel Villanueva. Ang totoo, siya ang unang nag-expose ng flood control mga kababayan, yung anomalya sa flood control. Noon pa yan mga kababayan, nakapagtataka mga kababayan, at ngayon, dahil sa miyembro ba siya ng majority ngayon, ay ganito po, ginigipit ang mga senador na nasa majority, mga kababayan. Hindi natin sinasabi na ganun nga. Pero sa nakikita natin, mga kababayan, hindi maikakaila, mga kababayan. Napapanood nyo po ang mga balita, nakikita nyo po ang mga nangyayari, pati yung ginagawang mga hakbang ng mga nasa ahensya ng gobyerno, parang hindi na po nila iginagalang ang institusyon ng Senado, mga kababayan. Ganun po ang nangyayari ngayon. Basta't gusto nilang hulihin kahit saan, kahit kailan at kahit sino pa. Basta't ikaw ay kalaban, ay huhulihin ka at kakasuhan ka. Yun ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Lumalabas, mga kababayan, sabi nga ng karamihan, nababasa natin, silent martial law daw. Oo. Silent martial law na daw ngayon, mga kababayan. Ang hirap naman banggitin yon. Oo. Mga kababayan, aabangan pa natin. Titingnan natin. Baka yung schedule ng flood control sa June 4, mga kababayan, hindi po July June 4, baka hindi na po matuloy yan. Dahil sa, iwinidraw na po Iwinidraw kagabi
yung imbitasyon doon sa 18 Marines, mga kababayan. Hindi natin alam kung i-withdraw pa yung mga inimbitahan na iba para lang siguro pigilan ang pagdinig dyan sa Blue Ribbon tungkol dyan sa maanumalyang flood control, mga kababayan. What's happening sa bansang Pilipinas? Ano na ang nangyayari sa iyo, bayan ko? Ganito na lang ba ang nangyayari at papayagan na lang ba natin na ganito na lang ang mangyayari hanggang 2028, mga kababayan? Yan ay tanong po namin sa inyo at paki-comment naman dyan sa baba sa ating comment section kung ano po ang masasabi nyo tungkol sa nangyayari ngayong kaguluhan sa ating bansa. Magtutuloy-tuloy kaya ito? Merong kayang hangganan ito? Matatapos kaya ito bago mag-2028? O lalo pang lalawig ang kanilang termino hanggang sa 2031, mga kababayan? Ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa ibayong dagat, mga OFW, mga kapatid po naming nakasubaybay sa ating munting programa. Lagi namin sinasabi sa inyo ito, nasaan man po kayo at anuman ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.